Nagsisimula ang pelikula noong 1974 sa isang bahay malapit sa ilog sa Amityville. Nagising si Ronald na may kakaibang mga pangitain at narinig ang mga boses na nagsasabing, "Kunin mo sila, patayin mo sila." Nang umabot sa 3:15 ng madaling araw ang orasan, kinuha ni Ronald ang kanyang baril at nagsimulang maglakad sa bawat silid at binaril ang bawat isa sa kanyang buong pamilya. Narinig ni Jody ang mga putok at sinubukang magtago sa aparador kasama ang kanyang paboritong teddy bear, ngunit hindi rin nagtagal ay natagpuan din siya ni Ronald at sa kasamaang palad ay dinala siya sa kanyang huling katapusan pagkatapos sabihin na mahal siya nito. Isa itong kaso na lumabas sa mga balita noon at yumanig sa buong bansa, lalo na nang sabihin ni Ronald na ang bahay ang nag-utos sa kanya na gawin iyon. Makalipas ang ilang sandali, masayang namumuhay sina George at Kathy bilang bagong kasal. Si Kathy ay may 3 anak mula sa isang nakaraang relasyon at habang si Michael ay gustong-gusto si George, sina Billy at Chelsea ay hindi kagaya niya. Isang hapon, lumabas ang mag-asawa para maghanap ng bagong bahay at nagpunta sa Amityville na sa tingin ni George ay hindi nila kayang bilhin. Walang pakialam si Kathy at nang makita niya ang magandang bahay sa tabi ng ilog, tinawagan niya ang realtor para tignan ito. Malaki ang bahay at hindi maintindihan ni George kung bakit napakababa ng presyo nito. Napansin ni Kathy ang isang itim na mantsa sa kisame, ngunit hindi ito gaanong inisip at inamin ni George na gusto niya ang boathouse sa labas dahil mayroon itong bangkang demotor. May ilang kakaibang tunog sa hallway na naririnig ng realtor ngunit pinipiling huwag pansinin habang ang mag-asawa ay tumitingin sa paligid ng bahay. Ngunit pagdating nila sa basement, tumanggi siyang bumaba. Bumaba pa rin ang mag-asawa at nakita ni George na nakahinto ang orasan sa 3:15 AM. Sa sandaling matapos ang paglilibot, kinukumbinsi ni Kathy si George na bilhin ang bahay kahit na kailangan nilang kumain ng mas kaunti sa loob ng ilang buwan dahil hindi kapanipaniwala ang deal. Nagalinlangan si George, ngunit tinanggap ito. Pagkatapos ay tinanong nila ang real estate agent kung ano ang dahilan kung bakit mura ito. Sa wakas ay inamin ng agent na ito ang bahay kung saan nangyari ang karumal-dumal na trahedya na nangyari matagal na ang panahon, kung saan nagalinlangan si Kathy sa pagbili nito, ngunit ipinaalala ni George sa kanya na ang mga bahay ay hindi kayang pumatay ng tao, dahil ang mga tao lang ang may kakayahang pumatay ng tao. Pagkalipas ng ilang araw, lumipat ang pamilya sa bahay at nagkaroon ng magandang unang araw na magkasama, na nire-record ang buong proseso. Sa gabi, nagsimulang makaramdam ng lamig si George at habang hindi ito nararamdaman ni Kathy, bumaba siya sa basement upang maglagay ng mas maraming kahoy sa heater. May ilang kakaibang tunog na sa palagay niya sa simula ay nagmumula sa radyo ng orasan, ngunit hindi ito nakaon, kaya't natuklasan niya na ito ay hangin lamang na dumadaan sa air duct. Nang bumalik si George sa kama, nagsimula silang magbakbakan ni Kathy, ngunit nagambala si George nang makita ang multo ni Jody sa silid. Nawala siya sa ilang segundo, ngunit hindi maganda ang pakiramdam ni George at tinapos niya ang kanyang mga aktibidad para sa gabi. Kinaumagahan, nagising si George na may matinding ubo. Narinig ni Kathy si Chelsea na may kausap at nang suriin niya, nakita niyang nag-iisa ang bata. Sa pag-aakalang ito ay isang imaginary na kaibigan, si Kathy ay nagpapanggap na nakikita din ito, ngunit talagang nakikita ni Chelsea ang multo ni Jody na nakatira sa aparador. Iginuhit din niya ang isang larawan ni Ronald, ngunit hindi sinabi kay Kathy kung sino ito dahil hiniling sa kanya ni Jody na itago ang sikreto. Habang si George ay nasa labas na nagsisibak ng kahoy, nilapitan siya ni Michael na may dalang kakaibang metal na bagay na nakita niya sa basement. Pinagalitan siya ni George at pinagbawalan siyang bumaba doon dahil ito ang magiging opisina niya, ngunit mabilis na humingi ng paumanhin sa isang yakap para sa kanyang reaksyon. Pagkaraan ng ilang sandali, biglang narinig ni na George at Kathy ang aso ni Billy na si Harry, na tumatahol na parang baliw, at sinundan ng ingay upang makita si Chelsea na mapanganib na nakatayo sa speedboat ni George na may hawak na lobo sa kanyang kamay. Nangangailangan ng ilang pagtatangka mula sa kanyang mga magulang upang maalis siya doon, at sa sandaling hilahin siya mula sa tubig, ipinaliwanag ni Chelsea na gusto lang makita ni Jody ang bangka. Bumalik ang pamilya sa bahay, at tiniyak ni George na nakakandado ang boathouse. Sa gabi, ang mga kakaibang ingay ay gumising kay Michael. Gusto niyang pumunta sa banyo, at dahil hindi niya magawang gisingin si Billy para sumama sa kanya, sinubukan niyang maging matapang at pumuntang mag-isa sa banyo. Pagdating niya sa hallway, dumungaw siya sa bintana at napansin niyang bukas ang boathouse, nagsimula siyang matakot at nagmadaling tumakbo sa banyo. Pagkatapos umihi, sinubukan niyang maghugas ng kamay, ngunit hindi lumalabas ang tubig sa gripo. Biglang may sumulpot na nakakatakot na multo sa tabi ni Michael, dahilan para tumulo ang dugo sa gripo. Takot na takot, tumakbo si Michael pabalik sa kanyang kama habang sa paligid ng bahay, ang mga kasangkapan at mga bintana ay kusang gumagalaw.
Sa sandaling iyon, nakarinig si George ng isang putok ng baril at lumabas ng silid upang tingnan ng mga bata, hindi alam na tumutulo na ang dugo mula sa switch ng ilaw. Sa kwarto ng mga lalaki, nabigla si George nang makita ang kanyang sarili na nakatayo sa tabi ng mga katawan ng mga bata, at ang kasuklam-suklam na bersyon na ito ng kanyang sarili ay sinusubukan ding wakasan ang kanyang sariling buhay. Biglang nagising si George at natuklasan na ang lahat ay isang bangungot na nangyayari pagsapit ng 3:15 AM. Bumangon siya sa kama upang isara ang bintana at napansin niyang bukas ang boathouse at may nakita siyang pumasok na lobo dito. Sa pag-aakalang si Chelsea ay maaaring naroroon muli, si George ay tumakbo sa boathouse at nakita si Harry na tumatahol sa ilang mga bula sa tubig. Si George ay sumisid kaagad, ngunit wala siya doon. Ngayon ay tumatahol si Harry sa labas at nang sundan siya ni George, natuklasan niya ang mukha ni Jody sa bintana na mabilis na gumagalaw upang lumitaw sa tabi ni Chelsea. Tumakbo si George sa loob para tingnan siya at nakita niya si Chelsea na mahimbing na natutulog. Pagkatapos ay tiningnan niya ang aparador kung saan hindi niya nakita si Jody na hawak-hawak ng nakakatakot na kamay sa kisame. Nahanap ni George ang teddy bear ni Jody at nagpas siyang iwan ito sa kama kasama si Chelsea. Kinaumagahan, nasa basement si George at pinapanood si Harry na sinusubukang maghukay ng butas sa dingding na may misteryosong mantsa sa kahoy nito. Nang suriin siya ni Kathy, ipinaliwanag ni George na ito lamang ang mainit na lugar sa bahay dahil may patuloy na nagbubukas ng mga bintana. Ipinaliwanag din niya na ginising siya ni Harry at nang banggitin niya ang boathouse, ibinunyag niya na natagpuan niya ang mga susi sa silid ni Billy, kaya sa tingin niya ay isa lang itong prank dahil hindi siya gusto ni Billy. Pagkalipas ng 2 linggo, patuloy na sinasabi ni George kay Billy na humingi siya ng tawad, ngunit tumanggi si Billy na humingi ng tawad sa isang bagay na hindi niya ginawa. Habang nasa kusina si Kathy, kusang gumalaw ang mga magnet sa refrigerator para i-spell out ang mga ito sa salitang, hulihin mo sila at patayin sila. Pagkatapos ay narinig niya ang tunog ng isang taong tumatakbo sa kanyang likuran at nang siya ay lumingon, natuklasan niya ang nakakatakot na mensahe. Nag-aalala, hinanap niya si George, ngunit nang bumalik siya at nakita siyang umiinom ng gatas, nawala ang mensahe, kaya sinisin niya ang kanyang sarili dahil sa kanyang imahinasyon. Sa sumunod na araw, kumuha sila ng yaya para sa mga bata. Si Lisa ang dating yaya ng naunang pamilya at pagkaalis ng mga magulang, ikinwento niya kay Billy ang buong kwento. Inisip muna ni Ronald na masama ang kanyang aso, kaya pinatay niya ito. Makalipas ang ilang araw, inakala niyang mga demonyo ang kanyang pamilya at tinapos din sila. Nagambala siya sa pagdating ni Michael at habang sinasabi ni Lisa sa kanya na takpan ang kanyang mga tainga, ngunit narinig pa rin niya ang lahat. Ipinaliwanag ni Lisa ang mga pagkamatay sa nakakatakot na detalye at pagkatapos ay ipinakita kung saan nila natagpuan si Jody. Lumilitaw din si Chelsea at ibinahagi na sinabi ni Jody na si Lisa ay isang kakilakilabot na babysitter at sa huli ay nabunyag na si Jody ang dahilan kung bakit natanggal si Lisa sa trabaho. Hinamon ni Billy si Lisa na pumasok sa aparador at ginawa iyon ni Lisa. Hindi pinansin ang mga babala ni Chelsea na maaaring magalit si Jody tungkol dito. Nahanap ni Lisa ang teddy bear ni Jody bago sumara ang pinto sa likod niya at hindi ito mabuksan ng mga lalaki mula sa labas kahit nasubukan nilang itulak ito. Habang ang laruan ni Chelsea ay nagpapakita ng isang mensahe na nagsasabing ayaw niya sa kanya, ang mga ilaw ay nagsimulang kumurap at si Jody ay lumitaw sa aparador upang pilitin si Lisa na hawakan ang mga tama ng bala na iniwan ni Ronald sa kanyang noo. Si Lisa ay sumisigaw sa takot habang maraming nakakatakot na pangitain ang lumitaw sa harap niya at ang mga lalaki ay tumakbo upang humingi ng tulong. Ilang sandali pa, dinala sa ambulansya ang natrauma na si Lisa. Sinisigawan ni George ang mga lalaki dahil sa paglalaro ng mapanganib na kalokohan, hindi pinapansin si Billy nang sabihin niyang bahay ang gumawa nito. Ang mga lalaki ay hindi na gustong matulog sa silid na iyon ngayong alam na nila ang tungkol sa trahedya, ngunit pinilit pa rin sila ni George. Pinuntahan ni Kathy si Chelsea na nagpapaliwanag na masama ang ugali ni Lisa, kaya sinaktan siya ni Jody. Iniisip din ni Jody na mabuting ina si Kathy, kaya hindi niya ito sasaktan, ngunit napupuot sa masamang tao na nakatira sa bahay at nagpapagawa sa kanya ng masama. Kinabukasan, hinayaan ni George si Billy na magtrabaho sa pagsisibak ng kahoy hanggang sa sumapit ang gabi, kaya hindi siya nakakain ng hapunan. Iniisip ni Kathy na sumobra na si George sa disiplina, ngunit sa palagay niya ay kailangan ni Billy ng isang matatag na disiplina ng ama. Nang maglaon, habang inaayos ni George ang basement, narinig niya ang mga tinig ni Billy at Michael na nagmumula sa mga duct na pinag-uusapan kung gaano siya katanga. Naririnig din niya ang isang boses na nagsasabi sa kanya na kunin sila, tapusin sila, at nang hawakan ni George ang dingding na may butas, bigla niyang nakita ang kanyang sarili sa isang silid na puno ng kakaibang mga mesa na may mga gripo sa kanilang mga tagiliran na tumutulo ang dugo sa sahig.
Ang isa sa mga mesa ay may katawan dito, at nang suriin ni George, nakita niya ang kanyang sarili na nagsasabing, patayin sila. Nang matapos ang pangitain, tumakbo siya sa banyo para sumuka. Nang subukan niyang maligo para makapag-relax, biglang may lumabas na 2 kamay sa tubig at pilit siyang nilulunod. Lumaban siya sa pagkakahawak, sumisigaw hanggang sa matagpuan siya ni Kathy at tinulungan siya. Kinabukasan, dinala ni Kathy si George sa doktor na hindi makahanap ng anumang pisikal na mali sa kanya. Inamin ni George na nagsimula siyang bumuti sa sandaling umalis sila sa bahay, ngunit tumutol ng imungkahi ng doktor na magpatingin siya sa isang psychiatrist, ngunit sinabi niya na hindi siya baliw. Sa bahay, si Billy ang nag-aalaga sa kanyang mga kapatid. Umalis si Chelsea sa mesa para hanapin ang kanyang oso, at nang bumalik ang kanyang mga magulang, nakita nila ang oso sa sahig sa labas. Biglang narinig nila ang boses ni Chelsea, at nang tumingala sila, nakita nilang nakatayo siya sa tuktok ng bahay. Habang kinukuha ni George ang kanyang hagdan, nagmamadaling pumasok si Kathy para umakyat ng hagdan sa bahay at gumapang palabas ng bintana para sundan si Chelsea sa bubong. Ipinaliwanag ni Chelsea na dapat siyang sumama kay Jody, ngunit nahawakan siya ni Kathy sa tamang oras. Sa kasamaang palad, nagsimulang madulas si Kathy, kaya umalis si George sa hagdan at tumakbo upang sunggaban si Chelsea nang mahulog siya. Makalipas ang ilang sandali, sinigawan ni Kathy si Chelsea dahil sa ginawang katangahan na nagpaiyak sa kanya sa pagsasabing hindi totoo si Jody. Sumagot si Chelsea na dadalhin siya ni Jody upang makita ang kanyang ama, kaya iniisip ni Kathy na hindi makalimutan ng kanyang anak ang pagkawala ng kanyang ama. Narinig ni George ang lahat ng ito at sinabing, "This is a crazy family," bago kinuha lahat ng gamit niya sa kwarto at lumipat sa basement. Maya-maya, pumunta si Kathy kay Father Calloway upang ibahagi ang kanyang mga alalahanin tungkol sa isang masamang bagay na posibleng nakatira sa bahay, at hindi nagulat ang pari nang marinig na siya ay nakatira sa bahay kung saan naganap ang trahedya. Samantala, si George ay nagsisibak ng kahoy at pinapahawak kay Billy ang mga troso kahit na natatakot siya na maaaring tamaan ang kanyang kamay. Nang magsimulang umiyak si Billy, binantaan siya ni George na umayos. Sa gabi, si George ay nasa basement na nanonood ng tape na nai-record nila mula noong lumipat sila sa lugar na iyon. Bigla niyang nakita ang mukha ni Billy na naging demonyo at sa pag-aakalang naglalaro ang kanyang isip, nagpasya siyang matulog. Pagsapit ng 3:15 AM, nagising siyang muli upang marinig ang mga tinig na nagsasabing, wasakin sila, kaya umalis siya at nakitang nakabukas ang lahat ng pinto ng bahay. Si Harry ay tumatahol muli sa boathouse, kaya kinuha ni George ang kanyang palakol at pumunta upang suriin ito. Pagpasok pa lang niya ay inatake siya ng nakakatakot na mala-zombie na nilalang at agad na ipinagtanggol ang sarili gamit ang kanyang palakol. Nang mamatay ang halimaw, napagtanto ni George na ang inatake niya ay si Harry. Matapos itago ang katawan, nagpatuloy siya sa paglilinis ng dugo sa sahig. Kinaumagahan, hindi mawala sa kanyang isipan ang kasalanan na kanyang ginawa. Sinubukan ni Kathy na sabihin sa kanya na dapat silang umalis sa bahay, ngunit tumanggi si George habang hawak ang kamay nito hanggang sa masaktan siya. Nagsimula ang isang pagtatalo na naging dahilan upang sumigaw si George kay Kathy na nagambala lamang ng mga lalaki na dumating upang magtanong tungkol kay Harry. Sinabi sa kanila ni George na malamang na tumakas si Harry, hindi pinapansin si Billy nang tumugon siya na hindi iyon gagawin ng kanyang aso. Sa hapon, dumating si Father Calloway upang suriin ang bahay at napansin niyang hawak ni Chelsea ang teddy bear ni Jody. Pagkatapos ay sinabi niya kay Kathy ng pribado na si Jody ay inilibing kasama ng oso na iyon at hindi dapat naroroon. Nang magsimulang magtrabaho si Calloway, lahat ng mga pinto sa paligid niya ay nagsara at isang ingay ang nagsimulang tumunog mula sa air duct. Sinuri ito ni Calloway at biglang inatake ng malaking grupo ng mga langaw hanggang sa muling bumukas ang mga pinto. Dahil sa takot, tumakbo palabas ng bahay ang pari at hindi pinansin ang paghingi ng tulong ni Kathy nang sumakay siya sa kanyang sasakyan para umalis. Nang lumingon si Kathy, nabangga niya si George na nagpapaalala sa kanya na kasama niya ito. Pagsapit ng gabi, hindi makatulog si George dahil patuloy niyang naririnig ang mga boses at tahol ni Harry. Biglang ipinakita sa kanya ng TV ang parehong mga pangitain na nakita ni Ronald at sinabi sa kanya na patayin sila, kaya tumakbo si George sa labas upang hindi marinig ang mga ito. Sa bintana, nakita ni Kathy ang kanyang asawa na nagdurusa sa lupa. Sa ika-28 araw, nagpa siya si Kathy na pumunta sa silid-aklatan upang siyasatin ang trahedya na nangyari sa bahay. Natuklasan niya na nakarinig si Ronald ng mga boses at lumipat din siya sa basement na pinatay ang kanyang pamilya pagkatapos ng 28 araw at nakakita ang mga pulis ang isang notebook na may parehong sulat kamay na nakita niya sa mga magnet sa refrigerator.
Pagkatapos, sinaliksik niya ang bahay at natuklasan na isang reverend ang nagtayo nito sa ilalim ng pagkukunwari ng pag-aalaga sa mga katutubong Amerikano. Ngunit sa katunayan ay inabuso niya sila sa pamamagitan ng iba't ibang paraan, kabilang ang kakaibang kagamitan na natagpuan ni Michael sa basement. Tumakbo si Kathy upang makita si Calloway upang ibahagi ang impormasyong ito, at inamin ni Calloway na hindi siya naniwala kay Ronald nang dumating siya na may parehong problema. Ngunit naniniwala siya ngayon na nangangahulugang kailangan ni Kathy na paalisin kaagad ang kanyang pamilya sa bahay. Samantala, sa wakas ay pagod na si George sa mga bulong at sinimulang gibain ang pader sa basement kung saan naroon ang butas. Sa kabilang banda, nakakita siya ng isang bungkos ng mga uod at isang pangalawang pader na ibinagsak din niya upang mahanap ang silid na nakita niya sa kanyang panaginip. Dito, natagpuan ni George ang mga multo ng lahat ng mga katutubong Amerikano na pinatay ng Reverend. Sa dulo ng pasilyo, natagpuan niya ang espiritu ng Reverend mismo na muling nililikha ang gabi ng kanyang kamatayan. Tinapos na niya ang lahat upang ang kanyang presensya ay mabuhay magpakailanman sa bahay at ngayon ay maaari na niyang angkinin si George. Biglang nagising si George at kinuha ang nagre-ring na telepono, ngunit sa sandaling marinig niya si Kathy na humihiling sa kanya na umalis ng bahay, pinunit niya ang telepono sa dingding. Tumakbo si Kathy pabalik sa bahay at nahanap si George sa boathouse. Naghahanap ng mga espiritu sa tubig gamit ang isang flashlight upang maalis ang mga ito gamit ang propeller ng bangka. Nang tawagin ni Kathy ang kanyang pangalan, lumingon siya at nasilaw sa kanyang flashlight, dahilan upang mahulog siya sa tubig. Ang kanyang buhok ay sumabit sa propeller ng bangka at nang suriin siya ni George, nakita niya ang isang malademonyong mukha at pinaandar ang propeller upang tapusin ito. Lumaban si Kathy sa pagkakahawak hanggang sa tuluyang makita ni George ang kanyang tunay na mukha at pinakawalan siya. Tumakbo si Kathy sa basement at nahanap si Chelsea sa basement kung saan natuklasan nila ang mga kabaong para sa buong pamilya. Biglang lumitaw si George, kumikilos na nakakatakot, dahilan para tumakbo sina Kathy at Chelsea at nakipagkita sa mga lalaki upang subukang tumakas. Kumuha si George ng baril at sinimulang habulin sila, madaling itinulak ang lahat ng mga hadlang na ibinabato ng pamilya sa kanyang daan. Ang pamilya ay hindi makahanap ng isang labasan dahil ang lahat ng mga pinto at mga bintana ay nagsasara ng mag-isa at sa kalaunan ay nabutan sila ni George upang sunggaban at hampasin si Kathy para lamang mabitawan siya nang saktan siya pabalik ni Billy. Inalalayan ni Chelsea ang pamilya sa pag-akyat sa hagdan para makatakas sila sa kanyang bintana na nakabukas sa tulong ni Jody. Umakyat sila sa bubong at nang lumitaw si George na sumusunod sa kanila, kinuha ni Billy ang isang piraso ng metal mula sa simenea at hinampas nito si George, dahilan para mahulog siya at nawala ang kanyang sandata. Pagkatapos ay sinubukan ng pamilya na pumasok muli sa bahay sa ibang bintana para lamang matakot sa multo ng Reverend. Sa wakas ay bumaba sila sa hagdanan sa rooftop at natuklasan lamang na nagising si George at kinuha ang kanyang palakol. Hinawakan niya si Billy at naghanda na patayin siya dahil nakikita niya pa rin siya bilang isang demonyo. Ngunit biglang nagambala ni Kathy na ngayon ay nagbabanta sa kanya gamit ang kanyang sariling sandata. Hinahamon siya ni George na gawin ito, ngunit hindi kayang patayin ni Kathy ang sarili niyang asawa, kaya sa halip, pinatumba niya ito. Ang mga pangitain ng kanilang masasayang araw na magkasama ay bumahas sa isipan ni George habang siya ay nagising at inaatake si Kathy gamit ang kanyang palakol, na pagtanto lamang na ito ay isang pangitain din. Nang magising siya, hiniling ni George kay Kathy na patayin siya, ngunit pinatumba lang siya ni Kathy bago siya itinali ng mga bata. Pagkatapos ay kinalagkad nila ang kanyang katawan patungo sa bangka, kung saan muli siyang nagising habang ang mga pangitain ng trahedya ay bumahas sa kanyang isipan. Gusto siyang iwan ni Billy doon, ngunit pinilit ni Kathy na sumunod ang kanyang mga anak at umalis ang buong pamilya sa bangka. Sa sandaling malayo na sila sa bahay, ipinakita ni George na hindi na siya apektado at sa wakas ay tinanggap na nila na kailangan nilang umalis ng tuluyan. Bumalik sa bahay, si Jody ay sumisigaw sa takot habang ang bahay ay muling inayos ang sarili. Ang orasan ay nagpapakitang muli ng 3:15 AM at ang dalawang kamay ng Reverend ay humila sa kanyang espiritu palayo. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.